20 years old nang mag-asawa ako at 24 naman yung napangasawa ko. Pareho kaming may trabaho, parehong regular. Pero pagdating sa budget or financial issue, hindi kami magkasundo. Ayaw niya na ako yung naghahawak ng pera niya kasi gusto ko lang daw angkinin ang pera niya. Masakit para sa akin yon. Kasi wala sa isip ko yon, and besides, may income din naman ako. Lumaki ako sa pamilya na kung saan ang ama ko ang nagbibigay ng sweldo sa ina ko. At dahil doon, ganun ang tingin ko sa mag-asawa. Hinahayaan niyang dumiskarte yung mother ko sa pagbabudget ng sweldo ng father ko. Nagtutulungan yung mga magulang ko to make more money or to save more money para sa future, para sa magiging pamilya. Kaya nasasaktan akong isipin na walang tiwala sa akin yung asawa ko pagdating sa pera. Lalo na yung pagbintangan kang aangkinin ko lang. Pero para walang gulo, hindi ko na talaga to ini-insist. So ang nangyari, kanya-kanya kami, which is ang gulo. Since malaki yung sahod niya sa akin, nakikita niya palagi na mas malaki yung expenses niya kesa sa akin. Ine-expect niya na hati kami sa lahat ng bagay na hindi naman maaari kasi nga maliit yung sahod ko compare sa kanya. Palagi din siyang nanunumbat ng mga nagastos niya na para bang wala akong contribution sa bahay namin. Na para bang ang lagay siya lang yung gumagastos. Sobrang higpit ng asawa ko sa pera niya na sa tuwing kinakapos ako sa sweldo ko at pag humihingi ako sa kanya, lahat kailangan ng resibo. At pag nagalit siya, walang humpay na sumbat ang maririnig ko. Minsan pera ko na talaga yung nagagamit pambayad namin sa lahat kaya walang natitira. Then nagkasakit ako. Naoperahan ako at natanggal yung left ovary ko. At dahil dito, iniwan niya ako kasi hindi ko na daw siya mabibigyan ng anak. 2 taon pa lang kaming kasal nung iniwan niya ako. Sobra-sobra yung iniiyak ko. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Family ko lang ang naging kadamay ko sa mga oras na yun. Sabi nila sa akin anytime, bukas ang bahay namin para sa akin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nagsumikap ako. Kinalimutan ko lahat ng sakit. Kinalimutan ko na rin siya at nagpatuloy ako sa buhay. And after 10 years, masasabi kong lalong bumuti yung buhay ko ngayon. Na-promote ako sa trabaho at oo, nag-asawa ulit ako. Itinuring niya akong parang reyna. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya, pagpapahalaga at pag-aalaga niya sa akin. At tungkol sa usaping pera, hinahayaan niya akong mag-manage ng pera niya. At nagulat na nga lang siya na ang laki na daw pala ng ipon namin. Yun ay dahil sa bunga ng pagtitipid namin at pagsisikap naming mag-asawa. Nakabili na din kami ng bahay at lupa sa isang subdivision. May sasakyan na rin kami na hindi kagandahan pero at least meron. At yung pinakamagandang balita, buntis ako ngayon sa una naming anak. At tungkol naman sa ex-husband ko, wala na akong balita. Noon nakikipagbalikan siya sa akin pero ayoko na. Hindi ko ipagpapalit yung taong palagi nandyan para sa akin. Yung taong mahal na mahal ako. Yung taong nagtiwala sa kakayahan ko at tinanggap ako kung ano ako. Hindi ko siya ipagpapalit sa taong iniwan lang ako at sa pinakamasakit pa ng parte ng buhay ko. Maraming salamat Mami Len sa pagbasa ng aking kwento at saning na-inspired ko kayo sa kwento ko. From our letter sender, Becca ng Kainta Rizal. Kinilabutan ako ha. This is only show how faithful God is. Hindi ka failure, Becca. Mabuti na lang you choose the right path to walk into. Sa totoo lang, ngayon ko lang naisip yung quotes na the right one will never get tired of you. And after ng lahat ng nangyari sa yung hirap, eto ka, pinagpapala ni Lord. Napakasakit ng kwento mo pero ang galing ng kabig sa dulo, no? Sometimes letting go is the best decision we can make for us to be better. You may think it's too late, but God knows the perfect timing. The delays in your life have a great purpose. I believe sa salitang bilog ang mundo, may kanya-kanya tayong timing. At isa sa pinakamasarap na pakinggan bilang isang asawa, yung pagkatiwalaan ka sa pinagpaguran niya. At ang kapalit naman nun, iingatan mo naman at papalaguin para sa ikauunlad ng inyong pamilya. At pagdating sa mag-asawa, talagang hindi maganda pag ang lalaki ay sobrang makwenta. And that's why we should never ever ignore the red flags.